lately I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon muli tayong magkakaroon ng ating daily words of encouragement sa gabi nito at patuloy na mag-aaral ng mga salita ng ating pong Panginoon. Tayo po muna ay manalangin before we read our text. Dakilan Diyos muli, salamat sa ginawa niyo sa maghapon, sa protection, guidance at patuloy na pag-guide sa amin hanggang sa oras pong ito. At muli salamat dahil meron kayong matututunan muli na inyong salita, mga prinsipyo pwede namin gamitin sa aming buhay Kristiyano, ganoon na rin po para maalagaan namin ang aming pamilya. Salamat po kayo pong mag-bless sa lahat ng nakikinig. Sa gabing ito pong aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Luke chapter 9 po, 28 hanggang 36, sabi po ng Biblia, "It came to pass, about 8 days after these things, he took Peter and John and James and went into a mountain to pray." Verse number 29, "And as he prayed," yan po ang pamagat natin, "the fashion of his countenance was altered, and his raiment was white and glistering. And behold, there talked with him 2 men, which were Moses and Elias, who appeared in glory and spake of his decease, which he should accomplish at Jerusalem. But Peter and they that were with him were heavy with sleep. And when they were awake, they saw his glory and the 2 men that stood with him. And it came to pass, as they departed from him, Peter said unto Jesus, Master, it is good for us to be here. And let us make 3 tabernacles, one for thee, and one for Moses, and one for Elias, not knowing what he said. While he thus spake, there came a cloud and overshadowed them, and they feared as they entered into the cloud. And there came a voice out of the cloud, saying, This is my beloved Son, hear ye him. And when the voice was past, Jesus found alone, and they kept it close, and told no man in those days any of those things which they had seen. And it came to pass that on the next day, when they were come down from the hill, much people met him. And behold, a man of the company cried out, saying, Master, I beseech thee, look upon my son, for he is mine only child. Yan po mga talata. And verse 29, as he prayed, yung fashion po dyan, the fashion, sabi ng Bible, ay appearance. Of his countenance naman po, ay face, yung mukha niya. Was altered, the Bible says. Yung altered ay other or different. Itong mga talata pong binasa natin mga kapatid, ay patungkol po ito sa transfiguration of the Lord Jesus Christ sa isang bundok po. At sa mga panahong yan, dinala niya si Peter, James, and John na sabi ng Biblia, at doon sa bundok na yan, nag-transfigured ang Panginoon. Ibig sabihin, ay ito, nagbago ang kanyang appearance, muka, at and the raiment was white and glistering. So, transfiguration, And it details the transfiguration where Jesus takes Peter, James, and John up to the mountain to pray. His appearance become glorious with brilliant white clothing, while Moses and Elijah appears to discuss his coming departure in Jerusalem, highlighting Jesus as the fulfillment of the law and the prophet. Si Moses po ay sinisimbolo ang law, si Elijah pinisimbolo ang propeta. That Jesus Christ fulfill the law and the prophets, mga kapatid. Siya na po
ang fulfillment or katapusan, kumbaga, yung natapos na. Kaya nga hindi po kaligtasan hindi po sa mosaiklo ang kaligtasan, kundi sa biyaya ng ating Panginoon. So na Jesus reveals His divine glory. Alright? So, when Jesus was transformed or transfigured, His appearance became radiant. This showed that He is not just a teacher, but the Son of God with divine glory. So hindi lang po siya nagpapakita bilang isang teacher na tao, kundi Son of God. Alright? Anak po ng Diyos. Siya po ay Diyos, mga kapatid. Hindi lang po siya ordinaryong tao, kundi ay anak ng Diyos. Nakita yung divine glory during this transfiguration. So sometimes we only see Jesus in an ordinary ways, but He is far greater than we realize. So, akala lang natin na ordinaryong tao, ordinaryo na, kumbaga, parang as usual, di ba? Na nakakausap natin gaya ng tao. Hindi. He is far greater than we realize. He is a God. Alright? He is God. He is unlimited. He is omnipotent, omniscient, omnipresent God. Ano po? At tayo, limited. Siya unlimited. Tayo, nagbabago ang trato sa tao. Ang Diyos ay unchangeable God. So, ganun po ang ating Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon dahil hindi po nagbabago ang kanyang pagtingin sa atin. When He said, "For God so loved the world," mahal tayo. Diba? Hindi nagbabago yung kanyang karakteristik, yung kanyang biyaya, habag, maawain, nandyan lagi. Number 2, the importance of prayer. So, verse 29 says, the transformation happened as He prayed. Nanalangin siya, kaya nga prayer connects us to God's power and presence. So, spiritual change often begins in prayer. Totoo po yan. Yan po ang series of messages namin ng prayer meeting dito sa Camden Thursday. Na prayer can change one's life. Pwede mabago eh. Bakit? Ganyan ka-powerful ang panalangin. Nagta-transform po ng buhay ng tao ang panalangin. Pag nakikinig lang, ay information. Pero, dapat yung napapakinggan po natin with effect into transformation. Hearing the word is just an information, but doing the word is transformation, mga kapatid. At nag-uumpisa po yan sa panalangin. Kaya nga huwag po tayong magsawa sa panalangin, huwag po nating liit-liitin ang panalangin, at kung meron mang isang pinakamahalaga sa mga believers, panalangin. Pag may problema ka, manalangin. Pag may kahirapan ka, manalangin. Kung may kabigatan ka, bigay mo sa Diyos, manalangin. Ganun po, lagi tayong manalangin sa ating pong Panginoon. Okay? And huwag magpapakamatay, manalangin. So, imbes na magpakamatay, manalangin, mga kapatid. Di ba? Pag may kabigatan ka sa school, sa pag-aaral, sa trabaho, manalangin. Ang Diyos ang magpapagaan, di ba? So number 3, listen to Jesus above all. So God's voice said, "This is my beloved Son, hear Him." Sabi ng verse na binasa natin kanina. So this is my beloved Son, hear Him. Pakinggan niyo siya. So many voices compete for our attention, but God makes it clear. We must listen to Jesus first. Parang yung naglalaro po di ba? Ng palo-palo sebo ba yun? Yung papaluin yung palayo. Lalagyan ka ng blindfold, ikutin ka. Pero may mga tao na sa paligid mo, left, right, napakagulo, napakaingay nila. Pero kung merong isang coach ka doon, sabi niya, ako ang papakinggan mo. Pag siya lang ang pinakinggan mo, mapapalo mo yung banga Ang Diyos po ay, sabi ng Panginoon, ay my sheep hear my voice and they know them and they follow. So marami pong napakaraming kaingayan ng sanlibutan. Napakaraming suggestion ng sanlibutan. Napakaraming ginagawang option ng sanlibutan. Pero pakinggan natin, di ba pag bibili ka sa mga coffee shop, tatanungin ka kung anong klaseng kape. Di ba? Caramel or ano pa yung iba, creamy latte or ano pa. Tatanungin ka Tapos pag sagot mo ulit, caramel po. Ano ba yung caramel? Meron bang ganito, hot or cold? Di ba? So tatanungin ka, lalagyan ka ng maraming option.
Ganyan po ang mundo. Napakaraming option na nilalagay sa atin. Pero huwag kang makikinig kasi ang dulot po at dulo niyan, tingnan niyo po ang mga politician, napakatataas sa mga posisyon. Nagtapos sa kulungan. After niyang magmanungkulan, may kaso. Nasa kulungan yung iba. Ganyan, dadaling ka lang dyan yan eh. Pero, sa Diyos, pag siya ang pinakinggan mo, ababol, sigurado, may kapayapaan. Anong kwenta ng maraming pera na napakagulo naman? Katulad ng mga nasa flood control issue. Nasa kulungan. Di baling simple ang buhay, pero payapa. Bakit? Kasama mo ang Diyos eh. Pinakinggan mo kasi siya. Oho. Kaya huwag tayong makikinig sa libutan, sa job ko, sa mga bad advices and influences. Di ba? Papainumin ka ng alak, sigarilyo, babe, susugal ka, kung ano-ano dyan. Ikakasira natin yan eh. Pero pag nakinig tayo sa Diyos at sumunod sa Diyos, ikakaayos po natin yan. So, listen to Jesus above all. Number 4, again, yung number 1 ay Jesus reveals His divine glory. 2, the importance of prayer. 3, listen to Jesus above all. Number 4, fear and awe of God's presence. So the disciples were afraid when the cloud came, di ba? Nag-transfigure siya, natakot yung kanyang mga disciples, si James, Peter, and John. God's presence is powerful and holy. It should bring reverence, not casualness. Dapat nagpapakita sa atin ng reverence sa glory at power ng Diyos. Yung fear po dyan, dapat ay yung talagang reverence. Alright? Respect. Sabi ko nga, hindi lang po ordinaryong tao ang Diyos. Siya ay Diyos. Hindi siya limitado. Unlimited po ang Diyos. Hindi po siya sa tao imposible, sa Diyos posible. May sakit ka man ngayon, ano man yan, ay sinusubok lang tayo ng Panginoon. Pero kaya kang pagulingin ng Diyos. Bakit? Yung bulag nga nakakita eh. Yung lumpo nga nakalakad eh. Yung patay nga si Lazarus na buhay pa eh. So yung mga bagay na yan, ay nandyan sa atin yan eh. Part ng pagsubok. Si Job nga, matindi ang pagsubok nun eh. Diba? Pero hindi pinabayaan ng Diyos. Si Paul nga, may turn in the flesh. He begged the Lord 3 times, pero sabi ng Panginoon, I will not remove that. But I tell you, sabi ng Panginoon kay Paul, that my grace is sufficient for you. I want you to trust me every day. Kasi pag inalis ko yan, baka makalimutan mo na ako. Abogado ka pa na, mayaman ka, matalino ka. Hindi ko aalisin yan. Bakit? Gusto ko na magtiwala ka sa akin araw-araw. Pero I assure you, Paul, that my grace is sufficient for you, mga kapatid. Panghuli po, Jesus stands alone as our focus. So, dito sa mga talatang Transfiguration of Christ na binasa natin, ay after everything, Jesus was found alone. Mabasa niyo po doon, di ba? Ultimately, our faith is centered on Jesus alone. Not on experiences or people, but on Him. So, kaya nga po, our focus must be on Jesus Christ alone. Diba? Dapat siya ang unang naiisip natin. Pagdating ng mga pangangailangan, Diyos una. Hindi tao, Diyos. Tingnan niyo po ito. Pag may sakit ang tao, anong una niyang naiisip? Hospital doktor gamot hindi Diyos. Diba may daily words of encouragement po tayo na yung isang 12 years na babae na dinudugo, na-spend niya na lahat sabi ng Bible, he spent all his living. Wala pa rin nakakagamot na doktor at physician sa kanya kasi limited lang din sila. Pero alam niyo, napakagandang ginawa nitong babaeng ito na dinudugo 12 years. Pumunta siya sa Panginoon When he spent all because the physician could not do anything about his healing or cure, pumunta siya sa Panginoon. Last option Pinagaling ng Diyos. Diba? According to your faith, you are whole. Kung pumunta nga sana siya sa Panginoon, una, baka hindi na niya nagasto all his living. Kaso, nagasto niya na muna lahat ng living niya. Walang nagawa ang mga doktor niya, physician, sabi ng Biblia. Pero ang last option niya, Panginoong Jesus, gumaling.
Eh kung una sana ng Panginoon, hindi na sana siya bumasta. Bakit? Ang Diyos ay miraculous God. Mga kapatid. Oho, sana wala pong problema po doon. Oho, na maiisip natin ang doktor, hospital at gamot. Pero dapat ang una muna Diyos. Manalangin muna. Oho, bago magpunto ka saan man. Bakit? Ang Diyos, alam niya po kung paano tayo i-direct at paano ma-total healing. Okay? Alright. So, principles of the day po. Number 1, sabi ko, supplication brings transformation. Diba? Nanalangin ng Panginoon, nag-transfigured siya. Nag-change ang kanyang appearance. So, yung ating mga panalangin ay nagbabago po ng buhay natin. Pangalawa, focus on Jesus and be faithful to Him. Mag-focus lang tayo sa Panginoon. Hindi po tayo lulubog. Hindi po tayo mawawala. Hindi po tayo maliligaw. Hindi po tayo mapapahamak. Kundi God will take care of us until eternity. Okay? Napakaganda po. Tayo manalangin, dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. I-bless niyo po sa aming buhay at sa lahat ng nakikinig. Naway patuloy silang ma-inspired, patuloy silang ma-encourage, patuloy silang mag-focus sa inyo, Panginoon. Salamat po. Sa po ng kanilang pamilya, pagpalain niyo po sila. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Sa lahat po ng nakikinig, saan man po kayo naroon, magandang gabi po. Kuya Hans, oho, dyan sa Bulacan. Mga Kuya Hans, kapatid po siya ni Hyra. And magandang gabi dyan. Saka si Chia, Monmon, at Hiraya. Shout out from dyan sa Bulacan. Okay? Ganun din po sa lahat ng nakikinig. Tatay Jojo, Marcian Maturgo, Tatay Jojo po. At magandang gabi po, Tay Jo. At pinag-pray po namin yung colonoscopy nyo. At nabalitaan ko po na may mga bukol-bukol. Nag-chat po si Nanay Dora kay Hyra. But we are praying continually po sa inyo, Tatay Jojo. At I will announce it again tomorrow. And ng Panginoon po ang magpagaling po sa inyo totally. Sabi niyan ni Tatay Jojo. Hello Pastor Romy, good evening sa inyong lahat. Thank you for reminding us that we have a Lord and Savior Jesus Christ that loves us and He'll heal us to all kinds of sickness, physically, materially, and spiritually at all times. Amen, Tatay Jojo. At ganoon din po sa mga nakikinig pa dyan sa Ilocanja, sa Ilocos Norte, dyan sa Batak, Ilocos Sur, dito sa Candon. Of course, yan sa Bulacan at sa Pampanga, may mga nag-replay din po dyan. Oho, sa Pangasinan, of course. And ganoon din po dyan sa Abra, may mga nakikinig din po dyan sa Abra, South Korea, sa Asia, sa Saudi, at Singapore. Ganoon din po sa iba-ibang panig ng Amerika, dyan po sa Texas. May mga nakikinig po dyan sa California. Magandang gabi po sa inyong lahat. God bless you po. And I love you all. At pinagpipray po namin kayo lahat. God bless po at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen, Kuya Hans.